serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga manutisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ngan gawas sa natunason. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. 4 minutos naglabay sa alas 6. Maupay nga aga sa iyong tanan mga kasanggayan. Aglaw yan na sa Biyernes. Itsa 8 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Nga na di aton mga laray uluhan sa natong mga dagko, mga bagong asumat para yan ang adlaw. 36 nga mga barangay sa bungto sa Santa Margarita nakatalaan maging beneficiaryo sa Priority Development Projects sa sininga bungto. 3.3 bilyones pesos nga revenue targets ang BIR na mimiligro sa e-gaming ban. Senador Tito Soto dismayado sa paghamubo sa Senate rating. PBBM ginsasara mga nahilalambing sa flood control scam. Ginpagarahin ni Margolita impeachment kan VP Sara hilaw pa. Siring ni PBBM Pilipinas mapalit sa kadugangan nga BrahMos missiles tigang sa India. LTO magdudumara plate distribution caravan. Ginpapahihan mga proyekto mga lakanyang ginbanatan ang 142.7 bilyones pesos nga insertion ni CIS sa 2025 national budget. Sa Langyaw, 5 nagamatay o ngayon usang nga pulis. San mamusil ang usang armadong nga lalaki sa usang skyscraper sa Manhattan, New York. Amo to aton mga headlines, mga detalye katukiban masunod dayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo.
Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Yan na sa mga detalye sa natong mga sumatuna na notisya lokal. Mental Health Camp nakatalaan iglansar para sa mga estudyante sa Northern Samar. 36 nga mga barangay sa bungtong sa Santa Margarita nakatalaan nga maging beneficiaryo sa Priority Development Projects sa sining munisipyo. Sa detalye din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Komprehensibo nga ginpresentar ni Mayor Felix Roma Panganuron ang mga nakatalaan nga proyekto para sa 36 nga barangay sa Santa Margarita, Samar sa iya ikaduha nga termino. Ini inginlaygay sa usa nga meeting kaupod si Congressman Stephen James Tan sa una nga distrito sa Samar. Sumala kan Mayor Panganuron panuyuan sa mga proyekto nga mabaton ang mga magkadrodilain nga panginahanglan sa kada barangay tikang sa infrastruktura, serbisyo publiko nga iba pa nga inisyatiba para sa kaupayan sa mga residente. Ginhatagan gihapon doon ang pagpadayon sa mga priority development projects agud masustener ang hinggap nga progreso ngan maging mas epektibo ang pagserbis sa publiko. Nagpahayag naman sa suporta si Congressman Tan para sa sini nga mga proyekto pinaagi sa padayon nga kooperasyon ngan paningkamot sa gobyerno lokal. Didto naman sa probinsya sa Northern Samar, usa nga School Mental Health Adventure Camp ang plano nga iglansar sa DepEd Schools Division of Northern Samar para sa mga pili nga estudyante ngan guidance designates matikang sa elementarya ngan sekundarya. Katuyuanan sini nga itukod ang mental wellness, emotional resilience ug peer connection sa taluwas ngan suportado nga kalibungan. Pagtutungaon ini sa tulo nga batch nga mao ang masunod. Batch 1 sa Agosto 23 sa Cataraman 1 Central School, Batch 2 sa Setyembre 13 sa San Isidro Agro-Industrial School, ngan Batch 3 sa Setyembre 20 sa Sumoroy Agro-Industrial School. May kabagusan ini nga 1,218 nga partisipantes nga ginkokomponer sa mga estudyante o guidance designate. Kaparte sa camp and parade of wellness, strength and resilience nga kundiin magsusulot sa mga mahinungdanon nga headdress nga may mensahe sa mental health mapa-English, Tagalog o Waray. Katuyuanan sa aktibidad nga hatagan kusog ang kabataan nga atamanon anera mental health samtang ginhatagan doon ang kapasidad sa mga guidance personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Level 2 water supply system sa San Antonio Northern Samar inaguraran. 21 nga mga kabataan nga mga negosyante highlights sa third Yes Startup Camp sa detalye ng report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Highlight ang 21 nga kabataan nga negosyante sa paglansar sa third Yes Startup Camp for Young Entrepreneurs sa Catbalogan, Samar. Katuyuanan sa tinuig nga aktibidad nga parigunon ang kapasidad sa mga kabataan sa larang sa pagnenegosyo, pinaagi sa aktwal nga eksperyensya sa branding, marketing ug customer engagement. Sigon kan SK Provincial Federation President ug Board Member Ingrid Cabariban, ang programa inusa nga konkreto nga pitad para sa inclusive grassroots economic transformation sa probinsya. Ginbida sa mga partisipante ang magkadrodilain nga mga produkto sugad sa lokal nga pagkaon, ready-to-wear apparel, souvenir items, lifestyle products ug handmade crafts. Lain sa pagbaligya
nagseserbe nga dalan liwat ang startup camp para sa kinaadman og kooperasyon kundi nahihibaro ang mga partisipante nga igtest ang era business ideas sa aktual nga merkado ug umatubang sa aktual nga mamaralit. Pinaagi sa Yes Startup Camp ginbubuligan sa PLGU Summer ang mga kabataan nga maging susunod nga job creators ug local business leaders sa rehiyon. Balita sa Northern Samar, mas maupay nga access sa malimpyo ug safe nga tubig ang darasan gin-inauguraran nga level 3 water supply system sa Barangay Ward 1, 2 ug 3 sa San Antonio, Northern Samar. Ang proyekto ang ginpondohan ilarong sa Fiscal Year 2024 Local Government Support Fund, Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting nga makakabenepisyo ang por lo menos 3,092 nga residente sa nasabi nga barangay. Ang proyekto ang kasugbong sa gobyerno sa pagpatuman Sustainable Development Goal No. 6 nga nagtutuyo mas sigurado ang pagkamayada bastante safe ug sustainable nga tubig para sa nga tanan. Base sa mga opisyal, katuyuanan sa proyekto nga mapaupay ang panlawas, sanitasyon ug kalidad sa pangabuhi sa mga residente sa San Antonio. Pagpamatuod ini sa padayon nga suporta sa gobyerno nasyonal sa mga lokal nga gobyerno para igduso ang kamutangan sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Katorse minutos naglabay sa alas 6 ganina sa naton mga balita nasyonal. 3.2 trilyones pesos nga revenue target sa BIR tagilid sa e-gaming ban. Nagbabala si Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. nga pwede mahimutang sa peligro ang 3.2 trilyones pesos nga revenue goals ng gobyerno para sa tuig kung ipatubad ang ginproponer nga total ban sa online gambling. Siring ni Lumagi nga mapipiritan ng BIR nga ayuson ang fiscal outlook sini pananglit ipatupad ang ban sa internet gaming nga iba pa nga online gambling platforms. Intagan doon sa BIR chief nga dako ang naiambag sa gaming sector sa National Treasury. Sumala sa iyan BIR anya na ada sa tama nga direksyon. Makalabay makakuliktas ang 1.5 trilyones pesos sa first half sa 2025. Nga mas taas ang 0.5% sa mid-year goal sa ahensya. Kung diging klaro sa commissioner nga pagkuha sa dagko nga ginkukuhaan sa revenue sa kabutangan sa tuig, ang pwede maghimos ang dako nga kakulangan sa koleksyon. Labi na nga padayon nga naglalaom ang gobyerno sa nakulikta nga buhis agud punduan ang importante nga mga serbisyo publiko. Ang payag ni Lumagi ang sabot nga sa utro nga panawagan sa mga kongresista, mga senador nga civil society group para sa total ban sa e-gambling tungod sa kuno ugnayan sini sa kriminalidad, addiction and social disruption. May pira nga nag-aragway nga naglalaban nga bill anya na gintatalakay sa Kongreso. Ang pira ang nagpuproponer sa mas maigpit nga regulasyon ng 10% nga buhis sa huyo agud punduhan ang mental health and rehabilitation services. Samtang ang iba naman ang nagduduso sa tuluyan nga pagbabawal sa tanan nga domestic and offshore online gambling operations. Sa yana nagpababilin nga waray siguro nga pahayag ang administrasyon Marcos sa isyu kundi ginsisiring sa mga opisyal nga bagay anya na pumapailarom sa hingpit nga pagsusuri nga ng desisyon na himuon basar sa mahirot nga pagtataya sa mga epekto sa ekonomiya ng susyedad. Ang mga industry stakeholder na nagpahayag sa pagkabaraka sa posibleng paggawara sa ninukot-yukot nga trabaho yan ang pagbalhin sa mga naggamit sa unregulated o illegal platforms o ipatubad ang ban sa waray
sa daang transition measure. Inagat ni lumagi ang mga policy maker nga isalang-alang ang revenue implications nga naan panginanglan nga balansihon ang mga kabarakan moral sa economic realities labi na sa usa nga post-pandemic economy nga nabangon pa tigang sa fiskal nga pagkukuri. Igin kadismaya ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang pagbagsak sa trust ng performance rating sa Senado. Ngan naungusan pa sa Kamara de Representantes. Pasar sa Okta Research Survey sa Hunyo 12 to 17 nga ginpartisiparan sa 1,200 nga mga respondents nga ginpagawa sa Martes, Agosto 5. Ang trust rating sa Senado ang nahilugsad na hamubo sa 49 o 49% tigang sa 57% samtang ang performance rating ang bagsak liwat sa 47% tigang sa 53%. The rating of the Senate has never been this low, much less than ever lower than the House of Representatives. Never. Doon ni Soto. Agud makabawi sa rating, igin klaro sa senador nga diri na angay mautro ang 142 pesos nga insertion sa 2025 national budget. Nasa pawan sa Kamaraan Senado sa 57% trust rating and 55% performance rating. Para makabawi, never repeat what happened to the budget last year and listen more to the cries of our people. Doon pa ni Soto. Ginpamulta sa Philippine Stock Exchange ang Vista Land and Lifescapes Incorporated ni ultra-billionaire Manny Villar tungkol sa pagdalapas sini sa disclosure rules parte sa pang-distribute sa cash dividends sa mga stockholder. Obligado ang mga kumpanya sa PSA nga iganunsyo anay ang panatag sinisan cash sa dividends nganan record date sa shareholders nga magiging entitled sini ang pag-anunsyo sa dividendo nganan paghatag sa cash dividend ang angay may minimum nga 10 dias nga palugit. Kung yan ang adlaw i-anunsyo ang panhatag sa dividendo angay may 10 dias pa ang record date para may panahon pa nga magdesisyon ang investors kung mapalit o diri sa stocks sini. Sa abiso sa TSE sa Agosto 5, siring sinigin talabas ang Vista Land ang Section 6.1 sa disclosure rules nga may kasumpay sa record date. Nag-anunsyo ang Vista Land sa Enero 3, 2025 nga mandidistribuer inis ang cash dividend sa stakeholders yan sa Enero 4, 2025 inibabaydan. Ang record date imbis nga magatag sa 10 dias nga palugit ang human na igintalaan ang record date sa Desyembre 16, 2024. Naghamubo ang unemployment rate sa 3.7% sining Hunyo nga nag-ubos liwat ang underemployment rate sa 11.4% kundi nagdamo naman ang mga nagtatrabaho sa waray sweldo. Siring ni Philippine Statistics Authority Assistant Secretary Divina Gracia Di Prado, hindi masyadong maganda kasi yung nakikita natin ngayon because if you look at mga nadagdag yung by class of worker, marami rito ang unpaid. Siring ni Dil Prado. Pero eksingon, nagdamo man ang nagkatrabaho, damo sa ira, ang waray mabayde o kumarawat sa nirasweldo sa Hunyo. Sumula 296,000 sa mga nagtatrabaho ang waray nakarawat nga sweldo. Ang worry natin actually is the unpaid workers kasi nadagdag siya
Siring ni Del Prado, dapat ang nag-increase yung wage and salary. Dugang pa niya na ibanan liwat ang kadumon sa mga inatawag na wage and salary workers nga naibanan ang mga wage and salary workers sa private establishments. Di rin nakikita sa datos kung kainano nagtrabaho ang mga tao sinuwaray surusweldo ngan ginaram liwat sa PSA kung kainano na ibanan ang wage and salary workers sa mga private establishments. Waray pa plano si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga ilantad ang listahan sa mga tao nga nadadabi sa mga substandard nga flood control projects sa nasod. Tungod kay diri pa ini na verify sigun sa Malacanang. Hindi po gagayahin ng Pangulo ang anumang klase ng pag-threaten lamang. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyari man ito sa mga nakarang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Pulong inini pala sa press officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa New Delhi, India. Kundi naka-state visit si Pangulo Marcos. Sa tunga Lunes, ginayat ni mamamayang Liberal Party list Congresswoman Laila de Lima si PBBM nga pangaranan ng kasuhan ang mga nadadabi sa korupsyon sa flood control project. Diri pwede mahiya naman kayo kung palpak ang proyekto nga nalulusaw ang pondo, may angay managot. Pulong pa ni Dilima sa privilege speech. Don't threaten us with the reenacted budget. Kung babalik lang din tayo sa parehong budget insertions, di parang sinabing mahiya naman tayo pero tuloy pa rin ang ligaya. Dugtong paniya. Siring naman ni Castro, diri buruwaton ni Pangulo Marcos nga magbanta kung waray naman ginkakaptan nga impormasyon inahanglan daw nga mahingpit nga maimbestigar agud diri maamong ang mga inosente. Hindi pinsahan ni mamayang Liberal Party list Congresswoman Laila de Lima, siya na Vice President ng incumbent Naga City Mayor Leni Robredo, tigang sa mga patutsada ni Yanay Senador Antonio Trillanes IV. Naiuna na ginyakan ni Trillanes nga kung naging Pangulo si Robredo, babalabgan sila ang pagpapatupad sa arrest order sa International Criminal Court laban kay Pangulo Rodrigo Duterte. I cannot speak on behalf of Vice President Mayor Leni, but I find that claim difficult to believe. Her public record speaks to the contrary. Siring San Lady Solon. Iging klaro ni Dilima nga siya ang saksi sa pagduduso ni Robredo sa hustisya ngan katungod pantao. No one who stood with us during the darkest days of immunity and persecution can honestly accuse her of being soft on accountability, least of all on Duterte, siring pasan kongresista. Sa boto nga 19, 5 ang nag-yes, ginbasura sa Senado ang motion ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nga i-table ang motion ni Senador Dante Marcolita nga igbasura ang impeachment complaint ang Vice President Sara. Ano na nga motion ni Marcolita ang ibasura ang impeachment complaint ang VP Sara pero tumugot ini nga baguhon ang motion nga ig-archive na nala. Nahiuna siniginduso ni Senate President Francis Chis Escudero nga ibutan sa archive ang impeachment case laban kan VP Sara kauman magdesisyon ang Korte Suprema nga nagbabasura sa articles of impeachment laban sa iya. Siring ni Escudero nga mismo ang High Court na ang nagsiring nga diri nagamada sa jurisdiksyon ng Senado sa impeachment proceedings tungod kay natalapas sa konstitusyon ang gihimo sa Kamara de Representantes sa pagtikang bala. Indeed, there might not be anything to dismiss
and the procedure would be more properly to archive similar to what we have done in the past so that these proceedings would still be made part of the Senate's records, explicar pa sa Senate President. Ginpainunduman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon kakulop ang miyembro sa Senado. Nga aksyonan ang kaso sa impeachment laban kan Vice President Sara Duterte. Samtang ang ruling sa Supreme Court ang sa nasabing impeachment case ang direct threat to accountability. Kung ating susurin ang ating saligang batas, di nakasad doon ang Senado ay magbobotohan pa kung ang impeachment case ay itutuloy pa o hindi o i-dismiss. Wala yan sa konstitusyon, sa ring ni Gadon. Sigun kan na Papa Secretary, ang konstitusyon ang maghatag sa House of Representatives in sole power para mag-initiate sa impeachment ng Senado ang may naman sole power para pamatian ng desisyonan nini. Anada sa konstitusyon kung ang articles of impeachment ang ginpadara na sa House of Representatives, kalagmitan agad-agad ini itatrial sa Senado. Pero na kinanglan mangaro pa sira sa go signal sa Korte Suprema. Pero nira kinanglan pakyanan ng Korte Suprema. Pero nira kinahanglan pamatian ng Supreme Court. Tukod kan may dakit gitatawag na separation of powers, explicar ni Gadon. Sanglit ini nga ginsisiring sa Senado, kakinanglan daw nira pagbutusan pa ini nga impeachment case kontra kan BP Sara ang karayo na ngan gawas na labas na sa konstitusyon dugang pa sa opisyal. Iginabutang bilang bagong Deputy Chief for Administration si Police Lieutenant General Bernard Mulanida Banak ang panduang giatasi ang posisyon sa bugos nga PNP. Epektibo, kakulop Agosto 6, si Banak ang usang veteranong opisyal nga nagserbi nga tagyakan sa PNP. Sa itong panahon niya na PNP Chief General Oscar Albayalde. Ganwarin bagiha naging Director for Plans, Directors and PNP Training Service, and Directors and Police Regional Office 8. Kilala si Banak sa sulod sa organisasyon bilang probisyonal, may haluag nga eksperyensya, gandi rin nadadabi sa pamumulitika. Sanglit karawat sa damo ang iya pag-promote. Kadungan sini iginbalhin si Lieutenant General Jose Melencio Tating Nartatis Jr. bilang Commander sa Area Police Command sa Western Mindanao. Kiskin di rin igitawag nga demotion, igintuturing ini san damo bilang pagbubutang sa iya sa usang harayo nga lugar, harayo sa Divisyon Panbansa ng Puder San Campo Crame. Nadiskubrihan nga patay ang usang babae nga gin-report nga gindukot sa Ormoc City sa nunang nabay nga simana. Sigun sa report sa kapulisan na diskubre sa nusa nga mga isdaan banggay sa biktima sa barangay 1998 Tacloban City sa dunga Lunes, Agosto 4. Waray pa matudlok ang ngaran sa biktima pero usa ini nga 35 anyos nga single mother nagtatrabaho bilang caregiver nga residente sa barangay Valencia, Ormoc City. Pasar sa inisyal nga investigasyon, hubo nga namamaga na ang lawas ng biktima. Nakagapos ang liog, kamot ng tiil gamit ang PC. Nakaputos ang niya bayhon sa itom nga tela ngan gintapalan pa sa nasul nga duct tape. May mga tattoo ang biktima sa iya parte sa tiyan sa hitaas ngan hamubo nga parte sa luyo apiki sa iya puitan. Sigun sa iya bugto, pirit nga ginsakay ang biktima sa usang itom nga hatchback sa tulong armado nga kalalkinan nga nakaitom nga sarwal, sweatshirt nga nakaitom nga bonnet. Naitabo daw ang pagdukot banda alas 9 sa naga sa nga Hulyo 31 apiki sa usang nga pawn shop sa Ira Barangay. Kinpailarom na sa autopsy
sa Regional Forensic Unit 8 ang bangkay agud matudlok ang tinuod nga kausa san iya pagkamatay. Angay may imbestigahan nga magameda sa transparency kasumpay sa sumag nga insertion sa 2026 national budget. 2025 national budget naging tatantiya maabot 142.7 bilyon pesos. Inigid payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungod kay bantay ni sa maayos nga pamamahala ng implementasyon sa mga proyekto. Labot pa sa nakakapikto ini sa pagtapod sa publiko, inapabagal niya ng insertion sa mga proyekto dahil wala ito sa National Expenditure Program ng Ehekutibo. Kailangan ng dagdag na dokumento at paliwanag kaya naantalang delivery at nalalabo ang pananagutan si Ring ni Castro. Ungay sa mga probinsya na nakarawat daw sa dakong alokasyon, mawang lalawigan sa Bulacan nga balwarde ni Senate Majority Leader Jewel Villanueva nga 12.08 billion pesos, ngan Sorsogon nga probinsya ni Senate President Francis Escudero sa 9.1 billion pesos. Ginpuna liwat ni Castro ang pagkwestiyon ni Escudero sa pahayag ni PBBM nga igbeto ang mga ginproponer nga may dadako nga budget tungod kay iskin may puder ang Kongreso sa budget. Diri sila pwede umasta nga bagaan ni Ehekutibo. Trabaho nilang gumawa ng batas hindi para ipatupad ito, dugang pa ni Castro. Maagi daw sa butas ng karayom ang pagpapanagot sa mga impeachable official tungod sa naging desisyon sa Korte Suprema sa impeachment case nga igin-file laban kan Vice President Sara Duterte. Sigun kan Attorney Antonio Bucoy ang tagyakan sa House Prosecution Panel, ginpakurian sa Korte Suprema ang pagpapanagot sa mga impeachable officers sa nasod tungod sa mga bago nga requirement nga igintakda sini sa proseso sa impeachment. Sa nangyari po sa desisyon ng Supreme Court, at ito po ay ayon sa aming motion for reconsideration, may mga isinusog na requirements na lalong nagpahirap sa impeachment. Dadaan ka ngayon sa butas ng arayom para mapanagot ang nagkasalang public official sa ring ni Bucoy. Iginpunto ni Bucoy nga desisyon sa Supreme Court ang kabaliktaran sa plain language sa 1987 Constitution. Kaya nagsisiring, ang impeachment po ay simple pero sagrado nga proseso. Ang ating konstitusyon, ating saligang batas, hindi mo kailangan ng abogado para maintindihan ito. Plain language yan. Napakasimple, kahit di abogado maintindihan mo yan. Siring san tagyakan san kamara. Notisya sa Langyaw, 5 ang nagamatay ungay ano sa nga pulis san manmusil ano sa nga lalaking armado sa assault style rifle sa sulod sa nusang skyscraper sa Manhattan, New York. Sa Reno, Nevada, 3 naman ang nagamatay sa gawa sa nusang nga casino resort. Sa reports ng Reuters, ginsiring 36 anyos sa namatay nga pulis nga si Didarul Islam na masubra 3 anyos na sa serbisyo sa New York Police Department. Yan gintawag ni Mayor Eric Adams nga True Blue Hero. Sigun sa otoridad, 2 nga kalalakinan nga nusa nga babae nagamatay pa nga biktima. Siring pa ni Adams nga usa nga lalaki liwat ang samaran nga kritikal ang kamutangan sa ospital. Kinkilala ni New York Police Commissioner Jessica Tisk ang gunman nga si Shane Tamura, 27 anyos residente sa Las Vegas, yan may history daw sa mental illness. Napirakadlaw pala sa kumadto sa New York. Waray paklarado nga motibo nga nahikitaan ang mga otoridad sa nahitabo nga krimen. Ngayon ginutuhan nga mag-usala ini sa iya ginhimo. Pure evil came to the heart of our city and struck innocent people
and one of our police officers who were protecting those people. Sumala pa kan Patrick Henry, presidente sa Police Benevolent Association sa press conference. Sa Reno, Nevada naman, usang lalaki nga armado sa pistola ang namusil sa gawas sa usang resort casino sa tunga Hulyo 28 iging gamatay sa tulo nga niging kasamad sa duwa nga ibaba. Sa maran liwat ang suspek nga nadakop sa mga otoridad. Nagtikang daw ang panmusil sa suspek sa Valley Station sa parking lot sigon sa kapulisan. At this time, we have no reason to believe there is a connection between any of the victims and the suspect, and we have no known motive by the suspect, sigun kan Chris Crawforth. Chief of Police Bungto sa Sparks nga katulang sa Reno Police Department sa investigasyon. Siring ni Crawforth nga nakitan ang salarin nga naglalakat nga basta nala bumunot sa pusil nga pinanmusil ang usang grupo sa mga tao sa parking lot. Pangatapusan sa kamutangan sa panahon sumala sa pag-asa. Kanina nga alas 3 ang kagahon, yan ang law ang low pressure area. In-estimate basar sa ngatanan nga available data anda sa 150 kilometros northwest sa Buknutan, La Union o 125 kilometers west-southwest sa Sinait, Ilocos Sur. Habagat nakapiktar sa Palawan, Kabisayan, ngan Mindanao. Ang tropical cyclone gawas sa Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. yan ang adlaw. Tropical storm Pudol na imumutang 2,585 kilometros sinirangan sa extreme northern Luzon. 19.4 degrees north, 146.1 degrees east. Ang Kabisayan, Kabikulan, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ngan Quezon, madampong ang kalangitan nga may patsara nga urang-uran ngan pagdalugdog pagila tungod sa nabagat. Ang Metro Manila, ibang parte sa Calabarzon ngan rest of Mindanao, medyo madampog. At sa madampog na kalangitan nga may talagsa nga pag-uran-uran ngan pagdalugdog pagila tungod sa nabagat. Ibang parte sa Luzon, medyo madampog nga sa madampog ng kalangitan nga may talagsa nga pag-uran-uran nga pagdaludog pagkila tungod sa localized thunderstorm. Ano dan Luzon, Banayad nga sa katamtaman ang huyop sa hangin nga direksyon southwest to southeast. Banayad, nga sa katamtaman ang pagbalud 0.6 to 1.5 meters ang pagitaas ang balud. Ang Kabisayan nga ibang parte sa Luzon, Banayad nga sa katamtaman ang huyop sa hangin nga direksyon west to southwest. Banayad nga sa katamtaman ang pagbalud 0.6 to 1.5 meters ang pagitaas ang balud. Sa temperatura, pinakataas alas 2 ang kulop 30.9 degrees Celsius, pinakamubo alas 6 san aga 24.3 degrees Celsius. Relative humidity, pinakataas alas 5 san aga 89%, pinakamubo alas 11 san aga 68%. Ang high tide alas 8.35 sa naga 1.36 meters, igataas ang tubig. Ang low tide alas 5.37 yan nga kulop, negative 0.06 meters ang igubos ang tubig. Ang adlaw sumirang ganina alas 5.41 sa naga, matutunod alas 6.22 niyan nga gabi. Amaton kabugusan sa morning report para yan nga Biyernes, Agosto 8, 2025.
Sa ngaran sa mga nakaupod ko sa control, si Engineer Francis Marnie Balbes. Yan si Engineer Joven Cardenas. Iniyan niyo tagnotisya Jean Navilon. Nagpapasalamat sa niyo pamati. Kaupay nga aga sa iyong tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ng labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon. DYOG, Radio Pilipinas, Kalbayog.